Marga Part 3. Maririnig ang pagtunog ng kanya-kanyang pagmamadali sa pag-uwi ng bawat estudyante ng paaralan. Mabagal na iniligpit ni Marga ang kanyang mga gamit. Nang makaalis na ang karamihan sa kanyang mga kaklase, tumayo ito naglakad palapit sa kanyang guro upang kausapin. Nang makita ito ng kanilang guro, ay agad naman itong tinanong si Marga. May kailangan ka ba sa akin, Marga? Kung wala po sana kayong lakad mamayang gabi, iimbitahan ko po sana kayo sa aming bahay. Bakit, anong meron? Kaarawan ko po, iimbitahan ko po sana kayo upang dumalo sa aming hapunan. Sige, gagawin kong pumunta dahil sa iyong kaarawan, ngunit hindi ako magtatagal. Matapos ng kanilang usapan, magalang na nagpaalam si Marga upang umuwi. Nauna na itong maglakad palabas ng kanilang silid. Makalipas ng 5 oras, habang naghahanda ng pagkain si Marga, maririnig ang pagtawag ng guro mula sa labas ng bahay. Pinagbuksan ng pinto ni Marga ang guro. Binati ito ng may kagalakan kasunod ng pagpapaanyaya na tumuloy. Walang pag-aatubili ay pumasok naman ang guro, habang ginagabayan ni Marga kung saan ang daanan. Maari po kayong maupo muna rito, guro. Patakbo, iniusog ni Marga ang upuan sa may lamesa. Nang makaupo ang guro, kasunod naman ang pagsabi nito ng, Ang magulang ko po ay lalabas na rin maya-maya. Sa ngayon po ay naghanda po ako ng maiinom ninyo habang nag-aantay tayo. Nag-abot ito ng isang malamig na inuming gawa sa prutas. Habang nakaupo, napansin ng guro na si Marga lang ang gumagawa ng kanilang kakainin. Kaya naman tinanong niya ito. Marga, ikaw ba ang nagluto ng lahat ng ito? Habang naghihiwa pa, ang bata ay sumagot naman. Opo, ako nga po ang gumawa ng lahat ng ating kakainin. Ginawa ko po talagang espesyal ang gabi na ito para sa inyo at ng aking mga magulang. Sa nakikita ko, mukhang matalinong bata ka, Marga, para lutuin mo ang iba't ibang potahe. Kahit ako ay hindi pa alam kung paano gawin ang ilan sa mga ito. Pagsambit nito, kasunod ng paghawak sa malamig na inumin at tuluyang pagdampi ng baso sa mga labi ng guro. Nang makita ni Marga ang ginawa, nagsabi ito ng, Ilang minuto na lang at mag-uumpisa na po ang salo-salo. isang hudyat na salita. Siya namang pag-ikot ng mga mata ng guro, bumagsak ang ulo nito sa lamesa. Ilang minuto ang makalipas. Sa mahimbing na pagkakatulog, nagising ng hilo pa ang guro. Pinilit nitong dumilat kahit patila mabigat ang kanyang mga mata. Naaninag nito ang pagtulak ni Marga sa isang upuang may nakataling tao. Itinabi ni Marga ito sa harap ng lamesa kung saan naroon ang guro. Iluma ng paningin, pinilit ng guro na gumalaw. Ngunit nakatali ang kanyang mga paa sa upuan, ganon din ang kanyang buong bewang. Tinangkang igalaw ang mga kamay, pero nakatali ito sa lamesa. Hilahin man niya, nakapako ito. Limitado lang ang haba ng tali sa kanyang kamay. Sinadya lang ang haba para makahawak ng mga kubyertos at makasubo ng kanyang kakainin. Habang nagtatangkang kumawala, napansin ng guro ang isa pang upuang itinutulak ni Marga na katulad ng naunay may nakatali ring tao mula rito. Dahan-dahan bumalik ang lakas ng guro at nawala ang panglalabo ng kanyang paningin. Bumungad sa kanya ang itsura ng buong lugar. Isa itong nakakatakot na salo-salo. Sa magkabilang tabi niya ay may nakatali ding tao. Ngunit hindi gaya niya ay wala ng buhay ang mga ito. Mapapansin din kulang-kulang ang mga parte ng mga katawan nito. Masuka-suka, maluha-luha at nalilitong pakiramdam ng guro sa lahat ng mga nangyayari. Sumigaw ito ng buong lakas upang humingi ng tulong. Gising na po kayo? Anong isinisigaw mo?
Di ba sinabi ko naman po sa inyong may salo-salo rito? Pakawalan mo ako rito, Marga. Mananagot ka sa akin sa oras na makawala ako rito. Ano pong nangyari sa mahinhin kong guro? Huwag po kayong mag-alala. Kung matapos po ninyo ang lahat ng ito, nangangako po ako, pakakawalan kita. Ano bang gusto mo? Ano itong ginawa mo? Ups, hindi po ba? Masama ang maraming tanong. Isa-isa lang po ang tanong, guro, hindi ba? Ganun naman din ang inyong turo. Unang-una, di ba? Sinabi ko naman din po sa inyo ang aking planong salo-salo at malinaw naman din ang usapan nating masaya kung makasama kayo rito. Nababaliw ka ng bata ka! Pumalakpak si Marga. Dahil sa kaarawan ko ngayon, at ikaw ang sweteng dumalo aking mahal na guro. Pinaghanda kita ng isang espesyal na pagkain. At hindi lang po ito basta-bastang pagkain. May kasama po itong palaro sa bawat putahing ihahain ko sa inyong harapan. At syempre, bago tayo tumuloy, kailangan malaman ninyo ang mga dapat gawin sa palarong ito. Unang-una, ang bawat putahe ihahain sa inyo ay dapat ninyong kainin. Pangalawa, sa oras na tumanggi kayo ay may kaparusahan kayong matatanggap. Pangatlo, ang pagsuka o ang hindi magnguya ng kinakain ay lubos na masamang ugali, katumbas ito ng pagtanggi. At dapat patawan ng parusa. Simulan na natin ito. Nagpaikot ng bote sa gitna ng lamesa bilang pagpili sa mga putahing nandoon. Paalisin mo ko rito! Napakaswerte mo, ito ang napili. Pagbukas ng nakatakip na mangkok ay tumambad ang isang putol na kamay ng tao. Halatang ipinatong lang ito sa lutong gulay. Nang buksan ito'y hindi maiwasan ng gurong masuka. Ano pa pong inaantay ninyo? Walang balak na kainin ito ng guro. Agad itong dinampot at inihagis kay Marga. Nanlimahid sa mukha ni Marga ang sabaw at mga laman ng mangkok. Sa kabila ng masayang mukha, ay napalitan agad ito ng nakakatakot na galit. Tinanggihan mo ang pinaghirapan ko? Kasunod agad itong tumalikod at umalis. Ilang segundo ang lumipas ay bumalik itong may hilahilang mahabang kordon, inilapag sa lamesa at muling umalis upang may kunin. Maya-maya pa ay muling bumalik at may dala itong isang blender machine. Isinaksak ito sa mahabang kordon at pinindot ang pinakamalakas na buton. Tila galit na galit ang tunog ng makina, tulad ng bakas ng mukha ng bata. Anong gagawin mo? Hindi kumikibo si Marga at kumuha ng talim. Pumunta ito sa likuran ng guro at inilagay ang tali sa kanyang bibig. Hinigpitan ito ng lubos at hinila mula sa likod. Napasandal ng mabuti ang guro sa pagkakaupo. Matapos ay ibinuhol ang tali sa pader. Sa ganitong paraan ay hindi makagalaw ng maayos ang guro. Itinali din ang kanyang kanang kamay. Hinilang mabuti, sabay ang pagbuhol sa pader. Muli, umalis ang bata. Pagbalik ay may dala itong bakal. Tumitig ito sa guro, sabay sabi ng, Ang matigas ang ulo'y dapat paluin. sabay ang paghataw nito sa kaliwang braso ng guro. Tinangkapan itong sumangga, ngunit walang magawa sa walang awang paghataw ng bata sa kanya. Umiiyak itong nagsisisigaw sa sakit. Nang halos nalamog ang braso sa palo, binitawan na ni Marga ang pamalo, sabay ang pagdakma sa brasong hindi na makagalaw. Walang awang, inilagay ni Marga ang mga kamay sa nagwawalang makina. Dito ay naubos ang mga daliri sa kamay ng guro na nagdulot ng mas lalo pang paglakas ng sigaw nito sa sakit. Sa hirap na dinadanas ay nawalan ito ng malay. Muli sa pagkakapikit, nagising itong muli. Kasabay ng kanyang malay ang pag-iyak, napatingin ito sa kanyang kamay at may benda na ang kanyang mga putol na daliri. Sa kabila ng pag-iyak ay kabaliktaran ang nararamdaman ng bata. Ang mukha nito ay bakas ang kasiyahan ng magising ang guro. Paano? Umpisahan na nating muli? Banggit nito ng may ngiti, pagbukas ng kasunod na putahing ihahain.
Makikita rito ang isang sopas. Habang nakatitig mabuti ang guro rito, ay naririnig niya ang boses ng batang babaeng nagsasabi ng, Ang matigas ng ulo ay pinapalo. sa takot ay hinawakan na ng babae ang kutsara gamit ang nag-iisang kamay. Gamit ito ay binungkal ang sopas. Nagulat ito sa mga sangkap na naroon, tenga, mata at labi ng tao. Masuka-suka man ay pinilit kainin ng guro ang mga ito. Pikit matang inilalagay sa kanyang bibig ang matang galing sa mangkok. Nginuya lang ito, kakaunti at agad ng nilunok. Kasunod ng tenga at iyong, muli pikit matang kinagat ang mga hilaw na laman. Masama ang hindi nguyain ang pagkain. Pagpapaalala ng bata sa kanyang guro. Kaya naman, kahit napakalansa ng lasa, ay pilit nginuya ng guro ang lahat. Napapalakpak ang bata. Napakagaling! At dahil dyan, ihahanda ko na ang huling putahe ngayong gabi. Umalis ang bata upang kunin ito. Nang bumalik ay may hawak na itong isang maganda at malaking tray. Inilapag ito ng dahan-dahan sa harapan niya. Iba ang kabang nararamdaman ng guro sa mga oras na iyon dahil halatang hindi maganda ang balak ng bata sa kniya. Dahan-dahan binuksan ng bata ang nasabing putahe. Tumambad ang isang putol na ulo, biyak ang bunbunan nito, at durog-durog ang mukha. Sabi nga nila, may nakatagong masarap na utak sa loob ng buto. Huling subo or huling hininga. Ikaw ang mamili. Pagkasabi ni Marga nito'y agad nang hinawakan ng guro ang kutsara. Ibinaon sa bunbunan, ng ulot kinuha ang lamang utak sa loob. Kasabay ng pag-angat ng kutsara, ang amoy ng nabubulok na laman. Sa amoy nito'y mukhang matagal ng patay. Wala na sa sariling katinuan ng guro. Sa sama ng kanyang kalagayan, ay tila sunod-sunuran na nitong kumikilos. Dahan-dahan ibinuka ng malaki ang bibig at sinubo ng buo ang kutsarang nanlilimahid sa dugo. Napapalakpak ng malakas ang bata. Isang linggo ang makalipas dahil sa paglabag sa ilang batas. Nasa rehas ng mga oras na ito si Detective Morris habang nakaupo sa kanyang kama. Oh, dyaryo! Sigaw ng tagapagbantay roon. Mula rito ay nabasa niya sa pahayagan ang masaklap na dinanas ng pamilya. Natagpuang nakalibing sa likurang bahay ang buong pamilya. Nawawala at pinaghahanap pa ang katawan ng batang si Marga. Nahuli ang isang guro bilang suspect sa karumal-dumal na krimen. Ang ilang impormasyon tulad sa pagkain nito sa katawan ng kanyang biktima ay nakapaloob sa balita. Matapos mabasa ang dyaryo, dumating ang isang lawyer at pumasok upang kausapin ang detective. Nakatayo itong maganda ang postura, sabay humarap sa nakaupong si Morris. Kasunod ang sambit ng, Pangalan ko'y Persecutor Larry. Makakalaya ka na at gusto ko sana makipagtulungan sa'yo. Ang Marga Part 4 ay matatagpuan sa aming Facebook page na Kwentong Dilim. Also kindly follow, like, and share.